Panibagong linggo na naman, panibago na naman mga mai-interview ang ating maihatid sa inyo. At kahit malakas ang buhos ng ulan, syempre mag-iingat po tayo ang ating mga kababayan po natin na papasok sa trabaho, di kaya pupunta sa eskwela even though may mga class suspensions sa ngayon. So for this juncture, this Monday ay makakasama natin muli sa pangalawang pagkakataon ng ating gold medalist sa Legends category ng kakatapos lang ng World Para Powerlifting Championships na ginanap noong nakaraang linggo sa Dubai, UAE. So let's welcome po muli ang ating legendary and iconic para powerlifter, walang iba kundi si Ate Achel Jinky Gion. Ate Jinky, welcome back sa Sports Corner PH. Yes po. Good afternoon po sa lahat, sa inyo sir, at sa mga nakikinig at nanonood po sa FB. Siyempre naman, si Ate Jinky, hindi pwedeng umuo yan basta sa akin nga magpa-interview. Kahit alam natin, kapwa tayo mga kapatid natin ng mga PID, siyempre. At sa of course, sa PWD community, parte din tayo for inclusive na participation natin sa sports. Una sa lahat, Ate Jinky, thank you so much muli sa paanyaya na makasama ka namin. Kamusta na po kayo? Alam ko nakabalik na kayo sa ating bansa. At meron kang baon na gold medal galing sa World Para Powerlifting. But of course, meron kang importante mission na pag-aandaan, which is yung Asian Para Games this coming October. Kumusta na? Yes po, pinaghahandaan po namin yung China. Actually po, dumating kami nung Friday lang ng mga lunchtime po. Nakauwi kami galing ng Dubai. At iyon, excited na kaming nakauwi at ngayon po ay nagre-rest kami ng 1 week para sa pahinga muna. After that, tuloy-tuloy na naman ang training para sa Asian po, para sa China. Ayun. So, 1 week rest and then salang na ulit kayo at mukhang magiging full blast na ang preparasyon na for sabi mo nga kanina, pang-apat na pagsali nga doon sa Asian Para Games na isa sa mga well important na mga multi-sports event para sa ating mga differently abled na mga athletes. Pero let's discuss further mamaya ito. Malaliman natin pag-usapan itong participation mo at mga kapwa para powerlifters sa Worlds, Ma'am Jinky. Paano nyo pinag-aanda ng gusto itong kompetisyon sa kabila na alam natin, yung mga kalaban mo, mga malalakas at mga mas bata pa sa inyo, syempre. Yes. Opo, bali po, syempre, nakikita ko sa mga kalaban ko, lalo na sa world, puro mga bata talaga. Grabe. Wala akong panama doon sa edad nila. Pero sabi ko nga kahit may edad man ako o bata man sila, bahala na sa buhatan. Doon na lang tayo magtalo-talo sa buhatan. Kaya ko Yun sinabi po. na mas bata ang mga kalaban nyo dahil po, to be honest, si Ate Jinky po ang pinaka matanda or the lone oldest na nakapasok doon sa Legends class ng inyong category mo, which is Women's minus 45. Si Ate Ads din, nasa Legends category din. Opo. Ika nga, it's a distinction, ika nga para sa inyo na from the senior category, napasok mo naman yung Legends category and automatic gold na yun eh. Yes po. And Kaya, yun. Sabi nga namin, wala naman yan sa pabata-bata, wala sa matanda. Ang importante, nabuhat mo yung ginagawa mo. and Nagawa mo yung performance mo. oo, syempre. And this is actually also a qualifier na rin for the Paris Olympics. So, doon sa mismong category na yon sa 45, wala ka doon sa pinaka-main na result eh. Wala ka sa top 5. Yes po, At wala po. no bearing pa ito pagdating sa Legends, no? Yes po, bali, hindi pa talaga, wala pa talaga doon ako kasi may dalawang world pa kami na pupuntahan. Kaya hindi pa namin talaga masasabi na makapunta kami kasi may dalawang world pa na kailangan naming puntahan bago sa Paris. Kailangan talaga yon. Actually, isa ito sa mga worlds, no? Yung isa by next year ba ito? Opo, yung Dubai. Pero after ng Dubai, may isa pang world.
Pero hindi ko alam kung saang lugar kasi wala pang sinabi, eh, 'yun. Hinihintay pa natin yung, magiging, final decision ng mga organizers kung saan gaganapin niya ng lugar. And of course, Yes, kailangan paghandaan natin ng gusto ito kasi bibiglang susulpot niya yan yung mga petsa and of course, paghahandaan din even yung funding din ng PSC pagdating sa travel allowance kasi hindi niyo pinabayaan din yung suporta na binigay ng Philippine Sports Commission ika nga sa lahat ng mga para-athletes 'no. In fact, yes po. sila din ang nag-sponsor nga nung, Worlds 'no? Opo. Bale malaki din ang ginastos nila para sa aming ano, World sa Dubai kasi ano 'yun, eh, euro ang bayaran doon. Kaya malaki talaga ang ginastos nila kaya worth it naman na para hindi naman tayo umuwing luhaan. Nag-effort talaga na para makauwi naman tayo ng medalya. Actually hindi lang naman ako nagka-medal, yung isang lalaki namin, nakakuha din siya ng bronze medal. Sa legend category din si Romeo Tayawa. Okay, si Romeo Tayawa. Pero ang alam ko si Ate Ads hindi nag-medal 'no? Opo, pero napasok po sila sa ranking ni Dol, silang dalawa ni Dol, pasok sila sa ranking. Number 5 sila sa ranking for China at saka ako number 6, 'yun. At saka po yung kay Romeo kasi malayo ang ano niya, hindi siya nakapasok sa ranking ng for China kasi ang layo, ang dami niya kasing kalaban, grabe. Okay. So during the tournament, naitala mo ang total lift na 226 kilograms at ang best lift mo ay 81 kilograms noong, Yes. third attempt ninyo. Describe to us yung nangyari do'n sa inyong kompetisyon. Ano assessment mo? Ano ba yung naging grado sa inyo ng inyong coach pagdating niya sa magandang showing ninyo do'n sa women's 45? Yes po, bale ano, kasi ang usapan kasi namin is ang final ko sana na bubuhatin is 85 kilos yung pang third attempt ko. Kaso ang mga kalaban ko is nagbuhat sila ng 85. So, naba-badlip sila. Kaya sabi parang kinabahan ako dun sa 85. Sabi ko, "Ano coach, babaan na lang natin yung buhat ko, why not 80 na lang natin for sure." Tapos sabi ni coach, "Sige gusto mo 80." Pero sabi ko, parang kampante pa rin ako sa 80, sabi ko dagdagan na lang natin ng 1 kilo para ano, kasi feeling ko magaan pa, eh, gano'n, 'yun. Kaya sure na namin yung 81 para sigurado yung best lift namin. Pero nung training, nagawa mo pa rin ba makapag, buhat ng 85? Yes po, nakuha ko na 'yun sa training ko, yung 85. Kaya ano namin, eh, gusto kasi ni coach na yun sana 85 na bubuhatin kaso yun nga, kinabahan lang ako sa kalaban ko kasi lahat silang nag-85 binadlip sila. Ayun. So, yung mga kalaban niyo kaya nga nakaramdam ka ng pressure kasi yung mga kalaban mo naunahan na sila magbuhat ng 85. Mm. Pero at least in God's will, nagtagumpay ka sa inyong mga attempts sa the first till third rounds at nagtala ka ng total lift ng 226. So, mukhang kampante ka ng gusto at of course, naramdaman niyo na ito nga, at least nakapasok man lang sa ranking, eh, sapat na yun. Yes po. Kasi po, mahirap talagang hindi makapasok sa ranking kaya todo talaga kami na ano, na kailangan makapasok tayo sa ranking. At least malayo-layo din ang nakuha ko sa ranking number 6. Akala ko nga kasi sabi ng kasama ko kung hindi ako nagbuhat ng 81, hindi ako makakasama sa ranking kasi masyadong mababa na yung 75 para sa ano, para sa buhat namin para sa ranking. Kaya ano na lang, nag-sure na lang kami ng 81 para yun makapasok tayo sa ranking. Ate Jinky, ano ba yung nasa isip mo nung ikaw, yung tanging nakaginto diyan sa Legends category? Alam ko wala itong ginawang awarding ceremony kasi yung awarding ceremony ay para sa mga nag-top dun sa main Yes po. category siyempre. Pero wala ata parang, ceremony o rights para naman sa Legends, eh. Yes po, bale may awarding po kami, bale sa labas lang ng stadium, ng stage. Nag-awarding kami dun sa sa labas.
Kasi pagkatapos ng ano, ng awarding doon sa loob, doon naman talaga ginaganap ang awarding ng mga legends, elite at saka mga, ang iba pa yung mga mas bata pa sa mga rookie, gano'n. Kaya hindi talaga nakikita pero kung gusto mo may video ako ng awarding ko, ipapasa ko sa'yo para makita mo. Sige, ipo-post natin 'yan sa ating Facebook page mamaya bukod pa sa ating interview. Ay, by the way, kayo lang dalawa yung nagkamedalya dun sa, Worlds. Pero isa sa mga nag-stand out nga during that time ay si Dol Pamatian. This is actually Opo, the first time nga na sumali sa Worlds, paglilinaw lang, first time niyo yes ba ito po. sa Worlds? First time na lang po. Okay. At mukhang maganda-ganda yung standing niya kaya nga nakapasok na siya for the Asian Para Games, which is actually her first din na Asian Yes Para po. Games. Ikaw naman pang-apat naman siguro, mas Po bata. sir, paglilinaw ko lang sir, bale binilang kasi namin ni Miss Ann kanina, bale pang-5 ko na pala 'tong Asian. Oo, pang-5 pala siyempre. Opo, kasi yung una kasi sir, Pespic ang tawag nila dun. So, tapos pinalitan na nila ng Asian. Pespic kasi ang una pala yun, yung sa Malaysia, yung una kong nilaruan doon. Okay, thank you for your correction. At, back to Dol nga pala, ano yung naging impression ninyo kay Dol na of course being a new member nga ng ating para powerlifting team at mukhang, in every competition unti-unti siya nai-improve mula noong, ASEAN Para Games and then Worlds and now mag-debut na naman ulit this time sa Para Games ng Asian sa China. Opo. Siyempre po masayang-masaya kami, todo support po ang team namin para sa kanya. At saka siyempre kabado din siya, pero sabi namin, "Huwag kang mag-ano, padala sa kaba." Kasi once na nadala ka sa kaba, kinabahan ka, yung sabi namin na dinadaga sa dibdib. Once na pinasukan ka ng daga sa dibdib, wala na mangyayari sa ano mo, sa laro mo. Ayun. 'Yun, kaya todo support kami sa kanya na, "Kaya mo 'yan, kaya mo 'yan." Oo Kaya nga 'yun. at mukhang moral boosting talaga yung, at least makaabot man lang ng top 8 para maka-qualify sa Asia kahit alam natin wala siyang medalya doon at Yes po, inspiradong-inspirado talaga si Dol na makabawi man lang para pagdating ng Asian. opo. Kaya nga po tuwang-tuwa siya nung nalaman niya kahit na wala siyang medal sa elite, kasi elite pa po siya, eh. Kasi ang legend kasi is 45 pataas, 'yun. Kaya sabi niya sabi namin, "Okey lang 'yang wala kang kahit wala kang medal sa elite, at least nakapasok ka sa ranking." And this is actually a great preparation para sa inyong tatlo, ni na Ate Ads, ni Ate Dol, ni Dol, para dito sa Asian Para Games sa Hangzhou, China this coming October. So Yes po. magaganap po 'yan right after ng Asian Games ng ating mga abled athletes at, actually nasa top 8 kayo right now as we speak. Kung Asian ranking sa pag-uusapan na makakakuha kayo ng spots for the Asian. So ano ba siguro ang magiging strategies ninyo and expectations coming for the Asian Games campaign as you enter nga ito another competition right now at yung pangarap natin na makapag-podium man lang. Yes po, siyempre ine-expect po namin, siyempre todo suporta ang mga friends namin, families, unang-una sa PSC, Philippine Sport Commission, PhilSPADA, basta todo lang pong suportahan niyo gagawin po namin ng best namin na makakaya namin. Oo nga, eh, at, mukhang very supportive nga ang, PSC kahit alam natin may mga ginagawa nga akbang para at least, mabigyan kayo ng pantay na incentives nga yung ating mga atleta nga pagdating nga sa sports kagaya nga ng mga abled athletes pero ginagawa nga ng paraan. Pero kahit papaano tuloy-tuloy pa rin ang suporta nga ng PSC. At, isa pa, kung gusto natin linawin, ito yung siguro isa sa mga qualifiers for the Paris Olympics, na na-mention natin kanina. Naka-earn ka na ba ng mga qualifying points so far para dito sa Paris 2024 sa ngayon? Sir, bale hindi pa ko pa po masabi na kung pasok talaga ako sa Paris kasi may 2 world pa nga, yun ang sinasabi nila. Kaya sabi
hindi pa kami talaga hindi pa ako naninigurado na makapasok or kaya hindi pa talaga sigurado o wala pa, gano'n po. So mukhang made-determine pa pagdating niya sa dalawa pang worlds kung, may sigurado ba kayong ranking nga sigurado kayong makakakuha ng spot sa Paris Olympics. So anong basehan nito ng pagpili? Sir, bale hindi po naman kasi kami ang sila namimili kundi kung saan po sino ang magho-host ng Paralympic, sila po ang namimili. Katulad nun sa Tokyo, bale in-entry ng coach ko 3 kami, si Ads, si Adeline, si Kitan, tsaka ako. Pero ang nag-reply lang ang Tokyo, ako lang ang nakuha dahil sa bipartite or dahil sa medal. Kasi hindi naman ako ano, nagpunta ng mga worlds kasi naalala mo yung pandemic. Kaya yon wala talaga. Bale 2 worlds yun ang hindi ko napuntahan, yung Korea tsaka Kazakhstan. Kaya sabi hindi ako umasa talaga na nakapasok ako nun sa Tokyo. Kaya nung sinabi sa akin ng PhilSpada na pasok ako sa Tokyo kasi 'di ba dapat, 5 lang yun sila, yung sigurado na talaga. Eh, sabi ko na sana nanalangin na lang ako na sana makapasok ako at that one day na tumawag si Ma'am Irene sa akin na nakapasok ako sa pang-anim. So, siyempre natuwa naman ako kaso hindi ko nga nagawa, Oo yun po. nga, at alam natin ang istorya niyo dahil of course naka-COVID ka nung, mga panahong iyon, eh. Sayang ang pagkakataon na makapag-Paralympics. Pero mukhang sa 2020 mo, 2024 mukhang babawi ka naman at least Sana sir. mas magiging moral boosting nga hopefully yung inyong pagbabalik nga sa Paralympics 'no, kung Yes saka-sakali. po. Yes po, saka-sakali babawi talaga ako kasi, nandun na, eh, yun sanang chance ko na magkaroon na tayo ng medal nun kasi konti lang ang pumunta talaga doon sa Tokyo na yon at saka yung Singapore sana, akin sana yung medal niya, yun po. Okay, my last question before we, wrap up. Sabi nga natin kayo ni Ate Adeline, mga Paralympians, mga legends pagdating nga sa para-powerlifting at parang itinuring talaga ng inspirasyon ng mga PWDs natin to pursue yung sports natin. Pero ano pa ang nais mong marating pa personally sa inyong career? Kasi alam natin, tumatanda na tayo at may mga times na kailangan tayong i-give up ang inyong karera, ihinto na kayo. Pero at least kahit papaano marami ka pa rin contribution sa ating pag-represent sa bansa natin. Ano mga gusto mong gawin pa bago ka tuluyan kang, magpaalam sa inyong karera? Siguro sir ang sa akin lang ay, hangga't kaya ko pang maglaro, sige go pa rin. Pero 'pag hindi na siyempre dun na tayo bibigay na, dun na ako siguro magre-retire. Hangga't kaya ko pa, yun ang sinasabi ko sa sarili na 'to na hangga't kaya ko pa, sige go. At saka pinagbubuti ko talaga ang sports ko at saka yung ang kasama na rin yung trabaho ko. Oo nga, eh, never, never, never give up. Ika nga, siyempre, huwag kang susuko, siyempre. At hangga't kaya nyo pa, at least mararating na rin yung goals mo sa inaharap. Especially ang inyong misyon na tangkain muli na magka-medalya and magka-qualify nga for the Paris Olympics Games. So, Ate Jinky, ito na pagkakataon. Wala muna tayong photo op sa ngayon. Pero ito na pagkakataon para magpasalamat kung sino man ang mga taong tumulong sa inyo into your campaign nga para at least makakuha ka ng ginto doon sa Legends category. Yes, sir. Bale, unang-una po sa lahat nagpapasalamat ako sa Philippine Sports Commission na todo suporta talaga sa amin at wala akong masabi. Sa PhilSpada, sa aming tumutulong sa amin, sa mga friends ko, families, sa mga supporters, at sa inyo, sir. Maraming maraming salamat. At alam ko bilang kapwa nating, PWD, of course, very supportive tayo palagi, lagit-lagi sa ating mga, undertakings ng ating mga para-athletes and for sure, pagdating nga sa Paris Olympics, I mean Paris Paralympics pala, sorry. Eh, meron tayong, magagandang mga showings ng ating mga
ating mga para powerlifters natin. At sana ipagpatuloy po natin ang ating suporta physically, mentally, spiritually, and financially sa ating para-athletes dahil sila po ay nag-aangad po ng ating karangalan, well-deserved recognition at para taas ang ating dangal para sa ating bayan. And again, congratulations on winning the gold medal sa Legends category doon sa World Para Powerlifting sa Dubai. Rest assured, tuloy-tuloy po ang ating suporta sa inyo at ang Sports Corner PH sa inyong mga susunod ninyong kampanya, especially nag-aanda na kayo ngayon at nagiging preparado na kayo for the Asian Para Games. Bye-bye po, maraming salamat and Yes po, thank you po. Salamat. Thank you.